in the air, warriors. I'm your pinakakwelong Cupid Colette. I'm your baklang Cupid Nor. I'm your Cupid Next Door Nico, and welcome sa 4th episode of the Chika Hall Podcast, Valentine's Special kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. The opinions expressed in this podcast by the host and guest may not necessarily reflect the views and opinions of the Association of Communication Students, the University of the East, and other affiliated entities. We hope that you enjoy your listening experience. Thank you for your support and understanding. Welcome back, online warriors. You're listening to ChikaCom Podcast of UE Actions. Mapapanood nyo sa official UE Actions Facebook and YouTube accounts. That's at UE Actions. Yes, thank you online warriors for supporting the podcast last year. Sa mga nanonood, nagla-like, nagko-comment, nag-share, and nagpa-follow sa mga accounts namin. Thank you, thank you, thank you, and it means a lot to us. This is the first episode of the year, and syempre hindi pwedeng hindi pasabog ang ating mga guests for today. So without further ado, roll VTR. Hi Commates! My name is Sharina Cruz, a second-year communication student, a president from UE Caloocan Red Cross Youth Council. Kamusta? Ako si Vincent Manawis, second-year civil engineering student and the current second-year representative of the Engineering Student Council. Ayan! Thank you sa mga guests natin. Hello. At saka, kamusta ikaw muna magsimula? Kamusta naman ang isang cha recently? Grabe ang isang siya. So ayun, medyo pagod since kakatapos na ng exam. Pero wait lang, masingit ko lang kasi natutuwa pa rin ako hanggang ngayon na audience ako ng ChikaCom Podcast. Ngayon nandito na ako. Guest na ako. Supporters Toxic, is day charis. one. Supporter ako ng first production po ng CPP, ng CCP. Nandun ako, nanonood. Ngayon nandito na ako sa harapan niya. Parang pa natin. Ayan. Kay Vincent naman, how's life recently, Vincent? Ayan, so, katulad nga ng Lapit ko konti. sorry. Ayan, so, katulad nga ng sabi ni Chat, no, kakatapos lang ng preliminary exam namin. And as a civil engineering student, grabe, napakadugong linggo na nangyayari sa amin. So, para kaming sumabak sa gera ng walang dalang armas. So, ayun, napakahirap talaga. Pero, andito pa rin ako, boy ako, at Yes. kinakausap ko kayo, di ba? Lahat tayo sumabak sa prelims and Boy tayong lahat sa Paano na pala tayo? so parang inulit mo lang yung sinabi ko kuya. Charis. Parang pa natin lahat dahil nagbogi tayo. Yes! Ayan. So kamusta yung, ito yung highlight ngayong February. Ayan. Kamusta naman yung Valentine's Day nyo? Ikaw muna dyan. Wala, nag-celebrate lang ako. Mag-celebrate with... Oo, nag-celebrate When? ako. Kasi birthday ko. niya! Ayun nga! Yes, yes. Nag-celebrate ako and matagal ko na itong binibiro. Lahat kasi ng mga singles, sineselebrate yung birthday ko. Ilang taon na ba si Cha ngayon? 12. Nag-stop na nung 20. 20. Yeah, nag-goodbye na ako sa aking teen years. And now Yeah. I'm a fully grown woman. Di pa, di pa yung fully grown. Ha? Tumatanda na tayo. Oo, magta-23 na ako sa May eh. Pero still young at heart. Yeah. Basta ano. And I'm still young at... Kaya, Charis. Yun yung pinaka-importante, no? Hindi, ang sabi naman daw, pag young at heart ka, young ka pa rin naman kahit anong tinanong. Yes. Ganun. si Vincent naman, kamusta Vincent ang iyong naging Valentine's Day? Dapat kasi ang plano ko ng Valentine's is magbibigay na lang ako ng roses. Sa mga bulaklak sa mga tropa kong lalaki. Kasi Nice, that's nice. para lang maiba na imbes na lalaki yung nagbibigay para sa mga babae. Nice. Gusto ko yung mga lalaki mabigyan din ng rose kasi That's a nice gesture. Ayun. Naman pala Pero nito. ayun, medyo may unexpected event na ako ginawa sa isang woman before matapos yung yung araw. Sabi na sa woman. Ayun. Ayun. Ayan. So, So, uukil-kilin natin yan mamaya. Sino ba yun? Charis. Ayan, so, Valentine's Day. Hindi, syempre,
for the guest, ayan, masaya sila kasi yung isa birthday, yung isa merong ginawang very nice gesture for his tropa. Gusto ko lang tanungin si Iko kasi alam mo naman, may bebe rin yan eh. Gusto ko lang tanungin, huwag na kami ni Kule, ikaw lang. Kamusta ang Valentine's? Okay naman. Hi, love ko nanonood. Hi, Ron. Hindi ka mag-laro siya. Yeah, so hello kay Kim. Kay Kim, hindi kay Kim Prieto, pero kay Kim. Ibang Kim. Yung isang Kim ni Iko. Hello, Kim. Pampanga daw. Oo, Nung hindi ka Pampanga. kasi, since LDR kami, well, nag-celebrate pa rin naman kami ng Valentine's, pero virtually lang. Which is, yun yung lagi namin ginagawa kapag may mga times na, for example, monthsary, pero LDR pa rin. Siyempre, kailangan mo pa rin i-celebrate kahit kayo na. Sabi ko, di ba, si Iko lang yung tatanungin ko. Pero na-curious din ako kay Kule eh. Ako wag na ako tanungin. Kule, bago tayo magtapos sa na to, kamusta ang Valentine's Day? Yung Valentine's Day. Yung gist ng Valentine's Day mo. Ano yung pinaka, Wala, okay na, pang bata kasi to eh. Okay na yan. Wag lang, yung balikat ko. Pambata to, dito ko pinapakita yung balikat ko. Okay, so, ayun na, tinapos na ni Kule sa ganong statement. So, tatapusin na rin natin yung tanong dyan. Anyway, so, parang, sino bang may mga jowa sa atin? Although si Vincent, parang meron siyang gesture na ginawa for a woman, hindi siya technically, wala ka pang technically na may jowa? Wala, single lang. Bakit single naman din ako? Oh, single ka din. Pero may, si Cha single din, no? Yes. Ito lang si Iko hindi. Yan Ako naman single yan. din That's ako. why in-invite natin sila ngayon sa Kaya nga podcast. virtually daw sila. So ayun, kaya ako natatanong ko sino yung single kasi kamusta ba yung single life lately? Para sa inyo, lalo na sa inyong dalawa, syempre kayo ang namin. So, ilan na ba ang humamak? Humama. Para ibigay ng isang shot. Ang nagtangka. Oh, siya, sagutin mo yan. Ang hirap ng... Hindi, ano muna, ilang years ng single Oo si nga. Cha? Si Cha ay NBSP. Kasi, daming bakod. Mahirap sa aking posisyon bilang isang only girl of the family. Only girl. Mahirap umibig. Totoo Pero yan. anong sabi ng parents? Pwede naman na daw na... Ha? Ha? Di kasi ako nagtatanong na ganyan kasi gusto ko pa mabuhay pa eh. So hindi na open up yung topic sa nyo? Hindi. About siya. Okay. So they believe... Bigla na lang siya mag-uwi na lalaki. Oo. I-surprise mo na lang sila. Tama yan si Vincent. I-surprise na lang yung family para, alam mo yun. Kasi wala na sila magagawa, Oo. ganun. Ay, Pero grabe naman sa mag-uwi ng lalaki. Ano to? Take out? May surprise. Ma, may surprise ako sa... Ginawa na siguro yun ni Kule. Ay! Yun nga eh. Ba't parang mas define niya kayo. Ako rin mag-uuwi ako ng lalaki. Mag-uuwi ako ng lalaki dyan sa bahay. Charis lang. Ang tawag doon. Ikaw ang boss ko sa rin ko, sinahubarang na si Pierre. Ayan. So ang single life ni Cha, NBSB. Tapos hindi pa na-open up yung topic sa bahay nila. What about Vincent? Anong status? Or kailan, ka ba? Galing from a breakup or talagang NGSB ka rin katulad? Hindi ako tulad ni Cha na since birth walang jowa. Hina-highlight. Hindi, pero siguro single na ako for magto 2 years na rin yata. Ayun. Si Kule kasi dito. Charis. Magto 2 years na Vincent. rin. Magto 2 years na rin akong single. And ang tawag dito, ever since nung previous breakup ko, hindi naman ako naghahanap agad. Okay. Ayun, wala, hindi ako nagmamadali pero hinahanap ko yung ganong feeling. Oo. Pero ngayon, take time muna ako. Eh di 3 months rule ka pala. 2 years nga eh. 2 years. 2 years na nga Kule. Nakikinig ba tayo? Hindi kasi malay mo kasi, di ba sabi nga hindi siya naghanap agad. Malay mo, may mga nakausap na. Okay, gets ko. Oo. Feeling ko naman nga din kay Vincent, nag 3-month rule ka ba? Like, Oo naman, kasi actually yung 3-month rule, alam ko inspired yun sa isang movie na
ang tawag dito. Basta ayun, then naging norm na lang siya ng mga nagjojowang mag-break up. So, kung ganun man yung naging norm, so ginawa ko rin siya as respect doon sa sa previous relationship Wala, ko. hindi na uso yun. I like how Vincent answers the question. Like, love it. I mean, insightful. That's very nice. And totoo naman, like, yung sinabi niya, highlight niya na, respect. As walang jowa, alam nyo, lahat ng sinasabi ko dito, pretentious lang to, wala pa kami jowa. Ang tawag doon, hindi tama yun yung respect sa previous relationship. Kasi siguro, di ba, like, kapag nakahanap siya agad ng iba, parang, ano yung naging importance nung previous relationship niya, di ba? So, ayun. That's very nice to hear. Ayun nga, ayan, single life. Grabe pala, Exciting pa rin. medyo tuyo pala ang banda dito. Tuyo in a sense na huwag nyo ano yun. Ask ko lang muna sa mga host. Pwede mo paglagay muna ako ng disclaimer. Disclaimer, Ayan, go. kasi may family. Kung nanonood ko sila ngayon. Oo, kasi may family, may mga supporter kasi na itong episode na to, huwag yung dibdibin masyado. Hindi, props to, at least, di ba, pinoprotektahan siya ng family niya. Kasi romantic relationships are very vulnerable, talaga. Ayun. Tanungin niyo ako kung ano yung single life ko. Kamusta ka naman, Kenor? Charis lang. Kamusta naman? Nung Valentine's Day. Meron akong iimbitahan sa chika ko. Pero crush ko lang yun. Hindi ko naman jojowain yun. Mali mo naman. Pero little just very prominent siya. Oo, very pa. Kaya ini-sneak peek ko na kayo dito kasi alam niyo naman, ma-excite kayo. So, hindi na kami mag-host noon. Oo, kami na lang dalawa ang mag-ano. Hindi ba naman pala ang ginawa? Kaya pala pinasok sa chika para makapag-ano. Sobrang intimate naman po. May farewell pala mamaya. Hindi, ay single life. Napaka-intimate. Ayun, katulad nito, ako, and Mga turay. sorry, ganun talaga ako mag-address ng wala rin ako naging jowa, technically. Meron ako yung parang ano lang, yung isang linggo. Oo, yung mga ganun. Pero hindi ko siya kina-consider as relationship talaga kasi wala talagang trip lang yun basically. Oo. Tapos yun pa yung time na hindi ko pa tanggap na bading ako. So, meron akong one time, online stranger siya, tas tawag dun. Yun nga, inaya niya ako kung gusto ko daw ba maging kami. Tapos pumayag ako. Inaya, magkape. Inaya maging kami wag isipin niyo. Charis. Tapos ayun, pumayag ako kasi nga hindi ko patanggap na bading ako. So sabi ko, itry ko sa babae ganyan. And then ayun. Pero marami pa akong chika about that. Pero it's all about Vincent and Charina for today. So let's Ako naman din ako single. Hindi ako tatanungin. okay. Gusto niya, Ako naman gusto din, niya single. sabihin Hindi kung niya ano pa yung ako naging tatanungin. heartbreak niya. Go. Oh my God. Ganda kasi yun. Dear Char. Hindi. Ilang months na ba ako single? Hindi, kasi kaka-break niya lang. Oo. Happy Independence Very Day. fresh. Oo, Ate. very fresh. Happy Independence Di ba Day. very fresh? 4 months na! Ay, congrats sa 3 months rule. Ay, 3 months wala. Hindi, wala siyang 3 months rule kasi meron pa siyang ginawang kakababalagan niya. Teka ha. Huwag mo kami kinukoin ko Wait lang. Disclaimer lang, ama. Wait lang. Dito ko talaga yung image ng actions. Yung image ng actions po. Ingatan school organization to, hindi basta podcast. Huwag niyo kami lang Kaya initan. kalain niyo. Totoo yung mga Ayan. Pero siguro, parang katulad lang sa'yo, parang fling-fling lang, gano'n. Kaya usap-usap and such, tapos flirt-flirt. Pero wala pang serious. Kasi ang hirap kasi actually makahanap ng taong yung wholesome talaga. Kasi ibang guys ngayon, di ba, nowadays, parang let's face it, ang hinahanap is Other things. gano'n. Kaya parang as of now, enjoying muna. Ay, enjoying muna. Ikaw din ba, Ja? How do you spend your single life? Hindi lang ngayon nung nakaraang Valentine's. Aside from, syempre, celebrating your birthday. Hindi, naman, since sobrang single talaga ako throughout my life. Ganun. Na-highlight yung single talaga. Single talaga ako. Guys, yes. Ah. I'm, free in the market. Market? May bidding po tayo after Fresh na ng fresh session. Ayun na po nagsabi na po si Chad. Nag-release na ako sa market. Pero how do I spend my single life?
Actually, hindi naman porket like, ang Valentine or specific days na kailangan may relationship sa other, ganyan. I spent my single life wholesome naman with friends. Yeah, Ayan, sa mga hindi kasi mga friends ko yung mga Oo. Ayan, sa mga Ayan, lagi ko nakikita yan eh. Lagi akong inaano niyan. Ang genuine. So parang hindi ko naiisip na Kailangan mo ng jowa. Yun, hindi ko naiisip na kailangan mong jowa. Kasi I have friends, family naman who is very genuine throughout my experience ng college life yan. So bata pa rin naman ako sila. Ikaw, Vincent, how do you naman spend your single life? Oo, habang meron kang pinopormahan. Anong normal mo na Alamin natin kung sino ba yun. Pero ayun nga, siguro yung normal life ko as a single person, ang tawag dito, literal kasi na single ako all throughout the day. Like ayoko kasi na medyo maraming tao sa paligid ko. Okay, Kaya yes. parang every after class, ina-isolate ko yung sarili ko. Ayun. Okay. Pero para lang makapag-recharge ako na makipag-socialize ulit. Pero anyway, Pero di ka naman introvert. hindi naman. Hindi. Okay. Parang ano lang, mabilis lang mag-train. Mabilis lang ako, Madrid. Okay, get. Ayun. Nasa gitna lang siya. So, tawag dito, if may mga free time ako, I like to play games kasi or sports, ganun. Then, Anong sports ang mo? ay, marami. Ay, marami talaga. Like, Ayun. pero ano yung pinaka nilalaro mo sa tingin mo? For now, siguro yung pinaka pinagtutunan ko is playing volleyball talaga. Black volleyball. Then, nung nakaraan is basketball, nung nakaraan, football, nung nakaraan. Marami, ayun. Dami. Alam mo kasali si Vincent sa Olympics ba yun? Ha? Olympics. Saan yun? Akat na lang kasi hindi ko sabi. Mahal pala yan. Okay, editor, cut natin yan. Dating memories! Okay. Parang hindi kinanta. Ayan. Smooth ng transition. So, dating memories, ano yung pinaka-recent na dating memory mo? Siya. Ay, wala. Single nga eh. Ay, hindi. May mga nagtataon na Sorry, Yogo. Makinig ang mga magulang ni Cha. Nag-try naman din ako mag-snake. Oo. Di high school pa yun. High school yun. Hindi fling ah. Like date. Yung na-date kayo pero hindi kayo nag-work. Oo. Yung parang naglumalabas Oo, lumalabas kayo Nag-try din together. naman ako nun, back in high school na. Okay. Grade 10 siya, grade 9 ako. Ay, okay lang naman Okay yun. lang yun. Tapos ayun. Tapos, Oo. teka lang. Alam naman na magulang ko to, kinuwento ko naman. Kasi baka magulat na naman sila kung anong pinagagawa ko na high school ako. Pero, ayun. My God. Ang first date ko sa Carinderia. Oh. That's nice Yung ah. first day. Very high Okay school. lang yun. Very high school. Ano yan? Kung saan ang budget ko is 25 mil. Anong nabili mo dun sa 25 pesos? Ano yan? Chicken skin with rice. Pero totoo yung ganun ah. Goods na yun, para sa 25 pesos, no? For me, yung dating na yun, yung first date ko yun, like first ever date ko yun, sobrang awkward. Okay. Bakit to? Ito binigyan mo ng chicken skin. Hindi, ano kasi, Hindi, pero Pero di ba kayo- kapag nagbibigay ka ng balat ng manok, sa inyo ng pagmamahal mo sa tao? hindi, Oo nga, diba? ano kasi siya, yung guy kasi na nakadate ko, ano lang, nakaupo lang siya, tahimik lang siya, tapos nag-ML lang sa harapan ko. Ah, Kaya guys, what the heck? What the heck? Tapos nasaya, Hindi, paano mo siya nakilala? Ba't kayo nag-agree na mag-date? Actually kasi mag-schoolmate kami. Tapos nakakarinig na ako ng hearsay sa sa mga tropa niya, sa mga iba na may crush siya sa akin. So ako naman, so sabi ko, parang syempre pag titrip sa kanya, pinag-trip pa siya. So pinapartner sa akin lagi pag may performance. So ayun, nakakausap ko siya ganyan-ganyan. So parang ako naman tumabingi, gano'n. Tapos ayun, tinry ko siyang like, what if try ko? Try mo. Kasi first time sabi ko, okay, sige go. Yun naman ang dating eh. Try talaga. Ha? Sino nag-aya? Ako pa talaga. Ah, Ako pa nag-aya. Pero ang ginawa ko, Very talaga, Aquarius. sabi ko sa friend ko, what if yayain ko siya. Tapos sabi niya, pwede naman din. So sabi ko, di ba kailangan siya mag-aya sa akin, ganyan. So ang ginawa ng friend ko, nilapitan niya yung guy. Sabi niya, kain kayo sa labas ni ganito-ganito. Sabi niya, sige. Sabi ko, ganun kabilis sa sagot niya. So kinabahan na ako.
Paano yung kaba? Ganun. So, kalabahan naman ako. Siyempre, first time yun. First time ko lang din makipag-first date. Tapos, syempre, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Since first time ko pa nga lang. Tapos, ayun, nasira yung ideal na first date ko. Kasi nung second date pa kami. Sa milk teahan naman, nag-ML lang din siya. So, Gusto mo ba sa i-shoutout niya yun? Gusto mo ba siyang pangalanan ngayon? lang. Huwag mo na pangalanan. wag na! Wag na! Ang tawag dito, oo nga. Pakitag na lang kung kakilala nyo. Awkward nga yun kung nag-ML. Wag naman kayo mag-tournament sa first date. At syempre basic courtesy. Like, Kaya nga. Ay, nakuha mo sa perdem natin. hindi. Lang din, di ba? Kapag may ka-date ka, ba't ka nasa cellphone? Pero ang gara naman kayo sa part na ako lagi nag-initiate on top. Na parang, saan mo gusto naman senior high, ganyan. Tapos, sa ganito lang. Tapos natahimik na siya. Ano yung tawag doon? Isang tanong, isang sagot. Gano'n. Oo, so parang sobrang niya. So parang kailangan ko pa magbayad ng subscription niya para magsalita. Pero ayun. Hi naman sa'yo. Hindi ka kasi naka-premium sa kanya. Yeah, nga eh. Hi naman sa'yo, nahiya ako. Hindi ka daw ML player ng mga panahon. Dapat pina-hotspot mo siya. Dahil sa kanya, nagpapa-hotspot na ako kahit kani-kani. Ay! Uy! Uy! Yung pala yun. Pahotspotin mo nga ako. Connect lang kayo guys. Pero ayun. Anong password ni Charina sa hotspot? Yun yung gusto malaman ng mga audience. Para kapag makikita si Charlie. Oo, pero ayun. So, Ayan. ang awkward na. Oo, awkward. Hopefully in the future. Pero yun, parang after doon, nagkaroon pa ng other, Siya Hindi, lang- I mean, siya lang talagang Hindi, kasi parang, siya yung, first time ko, siya yung naging ka-MU ko for a year. Ay, wala ng year yun, tapos pinahinto ko na kasi I see nothing. Paano ka pinahinto? Kasi siya, actually kasi, pandemic lang yun ka, nag-graduate na ako ng grade 10, mag-MU pa rin kami, pero pandemic happened. Therefore, video call lang or call, or chat-chat lang ganyan. So, Alam ba ito ni tita? alam na yan. Alam niya yan. Tita, alam mo yan. Nakalimutan mo lang. Actually, he's the first guy na pinangalan ko sa family. Pinakilala naman pala kasi. Oo, sabi ko, I have to be transparent naman, magugulat naman sa kung sino dinadala ko ganyan. Pero as pinakita ko naman, sabi ko ganyan. Then, napansin ko, walang progress, wala siyang plans in the future, wala rin siyang plans sa sarili niya. Kasi siya eh, Parang bahala na. bahala na siya, tapos parang lang siya, like, Ano, pasiga happy lang sa go gilid. lang, gano'n. Pasiga lang sa gilid. Kasi di ba usually yung mga ganong years, di ba? Yeah, oo. Ano lang ako kasi parang, alam mo, there's this one point, habang nag-uusap kami, niyaya niyang makipagsuntukan kapatid ko! Sabi ko, tapos nahiya na ako, sabi ko, nakakahiya naman to. So, by that time, sabi ko, parang, I see nothing talaga. So, ayoko. Nag-chat na lang ako, sabi ko, parang, wag-stop ka na. Oo. So, He take it, naman, like hindi naman siya nagdabog or something. Noong una, syempre, nagulat siya. Parang sinira niya po niya. Hindi, noong una, tinry naman niya. Pero, Nagtaturo siya sa pero inyo. nagpaalam naman ako, sabi ko, parang take it as, parang as a lesson na parang, ganito, hindi naman Naging teacher ka pa niya? Oo, sabi ko, ewan ko ba't ko sinabi, pero sinabi ko sa kanya, tutulungan ko siya mag-move on. What the heck? I can fix him. Ganun, Hindi ka tutulong mag-move on, ikaw ang heartbreak niya, Oo babe. nga eh. Very little me, Oo. gano'n. Pero ayun, nakita ko naman, nag-blossom naman siya into a flower. So naging bading siya. Ay, Hindi ko siya nakakausap, nakikita ko kasi Facebook friend ko siya. And then- Joke lang yun yung sinabi ko. Baka nanonood kay. Hindi naman. Ay, baka ayain ka din sa Baka ako wala ang inayan sa Ayan. So very rich pala ang mo, first date mo. Very rich in story and context. Context. Ikaw naman, kumusta naman ang naging mga Ako naman. dating memories mo? Ayun, so, first of all, solo ko na yung mic. Sa kanya naman daw. Sa akin naman. Ayun, so, anong tawag dito? Dating experience lang dun sa previous relationship ko. Kasi, parang, yung relationship ko is pandemic siya. So, pandemic. pag nagkakaroon kami ng plano, sakto lagi, like pag gusto namin magkita,
lagi nasasakto na nagde-declare ng lockdown. Lockdown. So, parang, ewan ko ba, parang hindi na siya coincidence eh. Kasi lagi na every time magpaplano kami, lockdown. So, hindi matutuloy. Ganun. So, You and me against the world pala ang nakaka-disappoint yung part niya. Pero syempre, may mga part din naman na natuloy. So, ang naaalala ko lang na natuloy nun is parang casual na movie date lang. Since LDR kami from taga Malabon ako, taga Bulacan siya. LDR. Ayun. Ang ginagawa namin is nagmi-meet kami halfway. And yung halfway namin is sa Fairview na. Fairview. Ayun. So, Hindi ba hassle yun sa'yo? Kasi, hassle? actually, medyo hassle yun kasi Fairview. Mas malayo. hindi. Ang Huwag kayo nagde-desisyon sa relasyon nila. ang kinonsider kasi namin doon para sa halfway is yung travel time. Hindi yung kung saan siya mas malapit. Kumbaga lapit. yung ruta na dinadaanan namin, kung gaano ka lalayo yung traffic doon. Ayun. So, So yung parang balak niyo nun, 1 hour ako papunta doon, tapos 1 hour. Parang ganon. Kasi isa pa, since, ang tawag dito, parang hindi aware kasi yung sa parents niya na parang may jowa nga siya. Hindi aware yun. So, pino-consider din namin kung anong oras siya pwedeng lumabas kasi wala nang tao sa bahay nila. Yung parang freely na siya makagala. Sa akin naman, parang ang tawag dito, anytime pwede ako, ganun. Ang cons lang nun is, since marami kami kino-consider, konti lang din yung dating hours namin. Kahit na matagal yung biniyahe mo, saglit lang kayo magkasama. Ganun. Then, Pero worth it naman. Oo naman. Kasi kahit sabihin natin 1 to 3 months kayong hindi nagkikita sa loob ng buong relasyon nyo, okay naman. So yun naman yung mahalaga. Worth it yung nag-date sila kahit mahaba biyahe, hassle, ganyan. Hindi ako marinig ko nila. Ba't hindi kayo sumunod? Yan yung curious siya eh. Yun yung gusto niyang pakialaman sa relasyon mo yung dalawa. Hindi kasi monumento nga. Kasi nga, Bakit hindi sa monumento? gusto lang namin halfway, yung parang hindi lang isa yung mag-e-effort magpunta doon sa location. Parang balance lang, ganun. Ano Hindi masasabi ka- mo doon? Wala. Ayun. Kasi ganito yan, parang pag nag-meet kami halfway and pares yung effort na pinakita namin, ibig sabihin, napapatunayan namin sa isa't isa na dedicated kami, makita ka. Kasi po si Kulay, siya, prinsesa yun siya eh. Kaya iba yung outlook niya sa dating life niya. Disclaimer natin yun. Ano siya eh, ano na rin siya, gold user ng Angkas. And then, Student discount pa. nakikita ko yung point ni Vincent kasi nga, kung nag-effort ka papunta, mas i-cherish mo yung time nyo together kasi mo yun eh. Binyahe mo yun ng ganun eh. Unlike kapag isang sidecar ka lang papunta sa monumento, sa tingin mo i-cherish mo yun. Kaya parang walang naghihintay. Pwede din. Para dun din sa part na yun, dun ko rin parang na-apply sa sarili ko yung halaga ng being on time. Sa mga Pilipino time dyan, namely Kule. Ano masasabi mo? Na Filipino time. Nagmumugit naman ako. Nagmumove it daw siya. Hindi po i-sponsored na movie itong Chika Kong podcast. Ayan. So ano pa yung kwento mo? At bakit kayo nag-break kayo, di ba? Kayo nag-break. Hindi, wag yung super personal na details. Like gist lang nung breakup mo. Paano ba? Parang may point kasi na kapag siyempre, sa relasyon, hindi naiiwasan yung nagkakaroon kayo ng arguments. So, ang nangyari is, pag nagkwento yung isa, and nagkwento na ng side yung isa, ang mangyayari, yung pinakahuling nagsalita, matatabunan yung isang kwento. Ganon. Then, yung isa nag-decide na parang mag-adjust na lang na para parang hindi niya ma-feel na ini-invalidate. So, nag-lie low siya. Then, ayun, sa pagla-lie low niya, hindi niya na kinaya. Tapos, doon lang na-realize nung,
nung partner ko na, ang tawag dito, doon niya lang na-realize na, Wait lang, kailangan na. paano ba? Nawala na siyang feelings, ano ba? Hindi, doon niya lang na-realize na, ang tawag dito, na ako na pala yung na-invalidate. Kasi siya na yung, parang sa kanya na nakasentro. Lagi. Okay, Ganun. okay. Pero, again, choice ko naman na ako yung parang umintindi na lang. Ganun. Okay, yes. So medyo hindi man natin magets ngayon kasi feeling ko contextual yung niya eh. Oo, feeling ko contextual talaga, hindi natin siya magagets unless alam natin yung full details. Pero we get the gist. Oo. We get the gist. Feeling ko rin nga, parang more on ayaw nilang hindi ko alam Sumobra sa compromising, gano'n. Oh, tanungin mo si Vincent. Or to takot na mag-take ng sides or maging ano ba? Hindi ko rin... Hindi, lang eh. Paano ba? Sorry ayokong ma-feel niya na ini-invalidate siya. Na, kumbaga, kahit hindi na lang marinig yung sides ko. Basta, ilabas mo yung sa loob. Okay. Kasi Mas na, okay. Since kilala ko yung sarili ko, parang kaya ko naman i-take. Kaya ko naman i-take. And parang norm sa mga lalaki na, lalaki ka, dibahin mo yung loob mo. Ganon. Okay. So, Kailan yung mahirap kapag give and give na wala mo na. Pag hindi nagre-reciprocate kasi, dapat may reciprocate. Ayan, let's hear from Cole na may experience sa give. Ano bang, what's it like to give and never take? Lalo na sa isang relationship, parang nafe-feel mo na hindi ka... Wala, ikaw lang nag-open up ng give na topic eh. Siguro mahirap kasi talaga yun kapag ikaw give ka ng give na hindi ka na-reciprocate. Kasi madedrain ka eh. Okay, tama. Pag syempre, at some point matutuyot ka na parang... Tuyot? Go. Mauubos. Yan, mauubos okay na, ka, mauubos kapag nadedrain ka. Totoo yun. Parang And then, saka nga, relationship, kaya ka nga pumapasok sa relationship, hindi lang dahil to love, but to be loved, to feel loved. Right, di ba? Oo. Kaya parang importante din talaga kasi na at some point, reciprocate din sa'yo yung Kasi parang dapat ganun yung relationship as one kayo. So, hindi pwedeng yung isa lang. One-sided kasi yun kapag yung isa lang yung Ayan. Tsaka like yung, ang tawag dito, kahit sabihin natin na parang mahirap din kasi na kimkimin mo sa sarili mo yung mga things na, kunyari for example, may problem. Kapag, parang feel ko ganito kasi yun kapag nagkakasabay yung problema ng dalawa. So parang, ewan ko, siguro may mga person na parang ayaw nilang maging burden, so hindi na nila sinasabi. Which is, kailangan mong sabihin sa partner mo, even though parang feel mo na, ay, baka burden ako. Kasi kapag... Kim Prieto. Natatang na si... Kim, yung isang Kim, yung girlfriend talaga ni Iko. Magsabi ka lang kay kay Iko. Yes. Ayan. Saka parang hindi rin ma-burn out. Totoo yun. ayun, burnout yung hinahanap ko. Kasi kapag parang hindi ka nagsabi, tapos parang inisip mo burden, tapos pag kinip mo yun, syempre mas magiging distant ka pag naging burnout ka na. So, yun nga. So, let's communicate. Yes, Yeah, communication Yun naman works. kasi talaga yung key. Communicate. Communicate. Ba't naman kasi nakasarado ang para magkaroon pa ng key. Anyway, ayun, kaya lang natin na kasi, di ba, bukod sa dating is as much as it is about the time spent together, it's also about yung paano sila nag-end, di ba? Lalo na kapag, alam mo yun, hindi talaga nag-work. So kaya lang din ako na-curious, tinanong ko si Vincent. But of course, that is his story to tell, so hindi natin yun uukil-kilin masyado. And then, ayan, dahil meron na kayong lalo na si Vincent, may experience na siya ng dating life, nagkaroon na siya talaga ng, alam mo yun, committed relationship, kahit hindi man super tagal. Pero sa tingin mo, Vincent, ano yung ideal partner for you?
Oh. Di ba? Ang hirap. Charis. Ang ideal partner na para sa akin is yung willing kang tawag dito, yung hindi naman totally maibigay yung total effort na binibigay mo. Pero as much as possible, parang, or paano ba? Basta, pinapakita niya rin na na-appreciate niya Okay. yung ginagawa mo. And yung pinaka-importante para sa akin is yung genuineness talaga. Yeah. So, appreciative and genuine. Yun yung ideal partner ni Vincent. What about siya na wala pang partner? Anong ideal partner? Ano ang ideal? Ayan, tayo ang mag-usap about dyan. Wait lang, gusto ko lang i-bring up na parehas kasi kami ni Charina na Aries Venus. So, sa birth chart, sa mga may alam dyan sa astrology, ayan, ang Venus sign, it's more about romantic patterns, romantic relation, romantic basta yung approach sa romance. So kami, parehas kaming Aries Venus, which kapag inano mo yon, we like the chase, we like the thrill of the chase, ayan. So, kaya ko lang din gustong tanongin si Charina, kasi ano ba yung ideal para sa kanya na gusto niyang, yung nakakapagpaano sa kanya, nakakapag-challenge siya ka na i-chase. Oh. Ayan, simulan mo, Charina, ang controversial na tanong ni Aaron. Go. Hindi kasi for me, sobrang hirap. Mahirap for me kasi hindi ko pa naman pala na-experience yung ganung field ng relationship. So, for sure, yung mga ideal ko is talaga yung yung gusto ko yung ganito. Oo nga, hindi, ano nga yung gusto mo? Like, wait, di ba, nung bata ka, di ba parang meron kang ay, gusto ko yung ganito. Oh. Meron ka bang ganung idea nung mga teenage years? Kaka-20 mo pa lang? Kasi, di ba, siguro yung siguro yung nagkaroon ako ng definite answer for this. Last time, wala nang progress. So, wala siyang pangarap sa kanya. So, una-una talaga is career. Kasi yun ang kasi, career-driven number one. So, kasi Feeling ko rin naman kay Charina, kasi siya wow, I am speaking for Charina kasi base sa pagkakakilala ko sa kanya. Naman siya, ang tawag doon, very, alam mo yun, active yung, hindi work life org life siguro, at the least. Like, active siyang mag-participate sa mga bagay na gusto niyang gawin, ganyan. So, feeling ko nga, hindi siya ma-excite kung yung lalaki parang walang direksyon sa buhay. Oo. So, ayan, kung naririnig mo, future, para kay Charina, magsipag ka naman. Then, siguro yung pinaka-second important, yung pinaka-sinabi ng mother ko nun. Sabi niya parang... Sinabi ng mother niyo, naiyak siya. Kasi, since diba, Shoutout mo daw muna si Tina. hi, mommy. Yan. Mommy! Ayan, di kasi, diba, syempre, only girl. So, ang daming... Unika iha. Yeah. So, all my life, napalibutan ako ng mga guys. So, sabi sa akin yung mother ko, sabi niya, unang-unang hanapin mo sa lalaki is yung respectful. Respectful sa magulang, lalo na sa nanay niya. Kasi kung basta sa magulang niya, pero sa nanay niya, mas talo daw ako. Yun yung word na sinabi niya, talo daw ako. So, yun yung parang hinahanap ko din. Okay. Hindi lang yung dalawa yung tatanungin natin about ideal partner dahil may ideal partner din ako. Cheers lang. Kami magtatanong. Sige, anong ideal Ayan, partner? interview na ako ni Vincent at saka ni Charina. Kasi diba, since yun yung nabanggit din ni Kuya Nor na medyo same kami. Oo, medyo same talaga kami. Pero kasi insan na nagkaroon kami ng same Crush. crush. Hindi namin papangalanan, baka magka-issue pa dito. Oo, pero hello na lang sa'yo. Hello din. Hello. Ipi na pa si Charissa. Ingay sa lobby. Ayan. Maka-copyright na tayo dito. Pero ayun, so, Kuya Nor. Oo. Ano ba ang ideal partner ni Nor? Kahit may hit na ako. Hindi, gusto ko rin yung lately gusto ko yung malawak yung tanaw sa buhay. Like, Number one. ayoko rin kasi nagre-revolve yung, madali rin kasi ako minsan ma-overwhelm. Yung parang kapag feeling ko, ako lagi yung
yung sentro ng buhay mo, parang gusto kong kumakalas. The more na gusto mo kong angkinin, the more na gusto kong kumalas. So gusto ko yung malawak yung tanaw mo sa buhay na kahit wala ako, di man tayo masyadong nagkikita. Meron kang ginagawa sa buhay mo, accomplished ka. Kaya nga gusto ko yung mga aktivista. Nagpaparinig na ako, aktivista. Ang next nating guest ay medyo aktivista. Charis lang. Ayun, gusto ko yung mga very, hindi ayoko yung socially relevant but that's parang medyo performative way to say it. Gusto ko yung may care sa society in general. And then, gusto ko din yung kaya kong i-stimulate mentally. Kasi medyo intelligent ako makipag-usap. And then, gusto ko din yung yung ayoko na sabihin kasi charis kasi hindi pambata yung na to. Charis lang. Charis lang. At saka pa ba? Yung physique, oo. Gusto ko yung mga ayoko yung yung parang medyo kasing payat ko. Gusto ko yung medyo chubby, ganyan, chubby. Lately, lahat ng mga naging crush ko, kung hindi man matangkad, chubby. Ewan ko, nakukitan kasi ako sa mga Pero kung ayoko na. Huwag na. At saka last, ano ba bang gusto ko? nakasalamin. Ay, hindi. Di ba siya nakasalamin? Huwag ka Anyways, may kita niyo na lang sa susunod na episode. Ayan. Makikita niyo sa next episode kasi yun. Kung nakasalamin ba siya or hindi. Charis lang. Na may pakis sa side. Oo. Okay? Hariro! Tangi ang pangit nun. Charis lang. Okay, abangan niyo po ba kung ma-feature ba yung episode na to or wala na? Hindi, pero disclaimer lang, ideal lang yun. Pero at the end of the day, kung sino naman yung maramdaman mong may connection ka, ipo-pursue mo yun, di ba? Minsan yung mga standards lang yan, pero oo. Kapag nakita mo talaga yung someone na nakakonect mo o na, alam mo yun, yung you feel good about yourself, yung hindi ka naguguluhan, yung clear yung intention sa'yo, ayan. Edi, ipo-pursue mo yun kahit hindi man siya chubby, hindi man siya aktivista, o, di ba? Ayun. Thank you guys for listening to my So, ideal how partner. about you naman, Ate Ain? Ayan. Since Ate Ain, nagbigay ka ng parang hint sa amin na medyo thrilling. Oo. Ang inyong life. Ang thrilling na hindi pambata talaga. So, ano bang Ay, hindi, ang tag dito, totoong to. Oo, wholesome yan si Sige. Cole Ago. So, ano nga ba ideal partner ni Ain Nicole Sanchez? Ay, siguro narinig ko kasi dati, hindi ko matandaan kung basta sa TikTok video lang siya. Parang, hindi kasi hindi ko alam kung ano yung definite word. Parang ang sabi, date a rich-minded guy. Well, parang, hindi naman sa rich, yung parang, wala siya sa status ng tao. Yeah. Parang, mas importante yung mindset niya. Parang Kasi kung paano siya makakarating doon. Oo, kasi parang, kumbaga parang goal-oriented din yan eh. Kasi parang, mo yun, minsan kasi kapag goal-oriented, parang ipapursue lang yung goal, pero minsan hindi iniisip kung ano yung pwedeng maging outcome or parang ano yung in the long run, gano'n. Pero kasi parang pag rich-oriented tuloy, rich-minded kasi yung lalaki, parang at some point kasi, parang pag may goal, pag-iisipan niya pa mabuti, tapos may process and such, bago, alam niya yun, parang wala naman siya sa kung hindi ka mayaman or mayaman ka. Kasi minsan kahit mayaman, Diyos ko, kaya nga meron nababaon sa utang, di ba? So parang mas importante at some point sa akin, sa practicality na rich-minded. So, yung tinutukoy mo ba na rich-minded is more about financial stability ba or something? Ano bang gusto mong ipaliwanag doon? Hindi naman, kasi parang, katulad ka ng sabi ko kanina, parang more on, kahit hindi naman siya mayaman, as long as, alam mo yun, meron siyang, sa buhay. Yung direction. Kasi naman, di ba, ako nga, taliwas na ako, tapos taliwas din siya. Balance. Naawa siya kasi wala kang mic. Medyo lumapit ka dito. Ito, gusto mo ganyan. Malakas nga pala yan. Oo. Kaya parang, alam mo yun, mas,
intimacy. Siyempre, Yeah, intimacy, yan, gusto kong ano, ang gusto ko sa part na yun, although parang, minsan kasi ang pangit ng yung lalaki yung ma-clingy. Ayaw mo na clingy na lalaki. Okay lang siya na clingy. Okay lang na clingy siya para syempre nasasabayan niya. Pero Hindi ayoko okay. yung na... So ayaw mo rin yung parang nagre-revolve sa'yo yung mundo niya. Oo. Gusto ko yung tipong may nagagawa na naman sa buhay. Oo, totoo naman. Dapat may naambag ka sa Pinas. Kasi parang syempre, hindi ka extrovert kasi, di ba? So parang kapag extrovert, parang gusto mo din makapag-socialize sa Yeah. tao. Kapag hindi ganun yung, kapag masyadong yung gawa. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan yung Tama, ano. ang mag-turn ng ano, mag-selos, kasi parang kahit nag-explain ka, wala nang papakinggan, gano'n. Based on experience. Talagang may hugot doon sa ano niya, sa sikmura niya. Sa ano naman, hello din sa'yo. Ayan. So yun yung ideal partner mo. Bukod sa rich-minded, yung ayaw mo ng parang, yun nga, ayaw mo na nagre-revolve sa'yo yung ano niya. Ayaw mo ng Pero super gusto ko clean. yung reciprocate. Siyempre, it's Parang ang pangat naman kasi syempre, kung lambing ako ng lambing, tapos hindi mo ko lalambing. Hindi, wag. minsan gusto lang namin ma-baby. So, nagpaparinig na ako, sinong pwede mo baby? Ako. Ako may tanong ako, Iko. Ayan, tanungin mo si Iko, Vinson. Lobot kasi. Since nasa relationship ka ngayon, Ah. siya na ba yung ideal partner mo? Mag-ingat ka sa sasabihin mo dyan. Ayun. Hi, Kim. Hi, Kim. Not the Prieto one. Hi, love. Ayan. Yung ano kasi, yung una muna, yung ideal partner ko kasi is parang yung makakausap mo naman and as may maambag sa life mo, di ba? Parang She enhances your life. Parang yun, yeah. And as well, parang medyo ambisyoso kasi ako na tao. So, someone who can keep me grounded. Oh, I like that. Wait lang. Ano ko lang, seg ko lang. Sorry, X. Super ambitious kung ano, like, sobrang taas kung ano. I like grounded guys din. Yun talagang, alam mo yun. Mag-remind sa'yo, calm down ka na. Kalmahan mo lang. Kalma. Ayan, tama, oo, yun. Wala, yun lang. Thank you, X. Go. Ayun, so, well, yun nga, gano'n naman si Kim. She keeps me grounded every time na... Wait, kinikilig ako sa kanila. Sorry. Hi, Go. Kim. Well, yun naman, so parang, ayun, she enhances my, my life, ganito, ganyan. And kapag may mga things na, alam mo yun, parang kaya kang real talkin and hindi lang i-feed yung mga ano mo na ito-tolerate ka and ganito, ganyan. So, ayun, yes, I see her as my ideal, ganun. And exceeded pa nga eh. Kita, Kim! Ayun, Ideal. Baka mapalunan na. Yun lang naman. Wala, my heart is warm today. Thank you. As Iko's friend, nakakatuwang pakinggan na na masaya ang aking kaibigan. Oo. And as Icos, Sana lahat. I don't know the position of my life. Ano ba Sa buhay ni Iko, Sa buhay ni Iko. And as Icos friend din, older friend. senior member. Oo. That's nice to hear. Ay, sorry, ate. It's, ano ka, ang tawag dito, meron kang ang jowa ngayon. So ano ang advice mo sa aming mga single? Ano? Mag-ingat-ingat yan sa Ay, sarili. hindi. Ito. May tatanong na lang ako sa inyo. Let's start. Ayan, Question tama. na lang. Magtanong Ikaw ka yung sa amin. tinanong eh. Hindi. Like, naniniwala ba kayo sa... Sa forever, medyo, charit pa. Naniniwala ba kayo sa the one? Like, there's someone out there na, na, you know, para sa inyo. So, naghihintay lang kayo. Hindi ko alam. Ikaw, ate. Napatahimik. Siguro, meron talagang the one, pero may times na kaya nga di ba merong the one that got away, gano'n. Pero meron talagang the one for you. Pero parang may times kasi na tayong as people, parang minsan hindi kasi tayo content sa kung ano yung meron tayo. Kaya parang dapat matututo rin tayo maging content. Kasi parang Yeah, gets ko yung ano.
Ako as a hopeless romantic, I'm not speaking for everyone, but as a hopeless romantic, of course I believe that there is the one for me. But in a real world, hindi siya magmumukhang the one eh. Kasi alam mo yun, parang yan nga katulad ng sabi ni Kule, may mga couples na nagfo-fall away, pero kahit nag-fall away sila, parang hinahanap nila yung one specific person na yun. Yung mga the one that got away, di ba? Yung mga ganyan-ganyan. Or yung mga long-lost lovers na kahit ang tagal na nilang hindi nakikita, tapos parang hinahanap pa rin nila, parang yun yung pinaka-tumatak sa kanila. So kung sasabihin natin na the one, in a context na lagi mong kasama, or hindi kayo naghiwalay most of your life, ganyan, or yung mga marriages na talagang, alam mo yun, consistent lang during their marriage, nagkaroon sila ng family, hindi sila, nasa iisang bahay lang sila. Maybe that is their version of the one, pero hindi siya laging magmumukhang ganun. So, nabibigyan ako ng hope nun na hindi ko kailangan maging ganun yung buhay ko na, porket hindi ganun ka-consistent yung family life ko in the future, wala nang the one for me. Baka meron talagang the one for me, but not in that context. Parang siguro nga, isa sa mga nakasalamuha kong mga lalaki or babae sa buong buhay ko, dumaan na pala yung the one ko doon pero hindi ko lang napansin, di ba? So, ayun, I like what you brought up about the one that got away. Kasi ayun, hindi siya laging magmumukhang perfect relationship. Meron talagang hindi na nagsama forever pero sila pala yung the one, di ba? But almost afterlife or kung may reincarnation man, sila pala yung nagkita, di ba? Ganun. So ayun, that's my take on the one. What about you, Vincent? Si Vincent muna. Ayaw kay Jack. Ilalas natin si Cha kasi ano yan eh. Gusto ko yung ano niyan eh. Gusto ko siya ang final decision. Final decision. Ayun, Vincent, ano ang naniniwala ka ba sa the one? Actually, hindi. Kasi nga, meron kasi, ganito nga, base kasi sa previous relationship ko, since LDR nga kami, we spent most of our time talking talaga. So, kasi doon lang namin na-feel yung presence ng isa't isa. So, syempre, since puro pag-uusap kayo, may point doon na napunta kayo sa pinaplano nyo yung future nyo. So, with that, parang napaisip ako na siguro siya nga talaga yung kasama ko all throughout. Pero nung nag-break na kami, wala na yung concept na yon. Then, ang tawag dito, parang, although, parang ginagaslit mo yung sarili mo na siya yun eh. Siya yung parang the one. Kaso, nawala eh. Nawala. Okay. So, isa pa, meron kasing mga unexpected relationship na bigla na lang mabubuo. Na, ang tawag dito, parang out of nowhere, ganun pala sila. Like, magjowa pala sila. So, what if in the long run, sila pa yung magkatuluyan kaysa dun sa mga nagplano? Gets. I like how Vincent approaches this question. Okay. Hindi. Oo, gets. Kasi baka bigla kang na-fixate sa the one na iniisip mo, tapos yung mga dumadaan, I don't know if I'm getting it correctly, pero yun, meron kasi akong one kakilala na parang, alam mo yun, siya na yung feeling niya, yun na yung greatest love niya. Pero nag-break pa rin sila. Pero as in syempre, normal sa relationship na may conflicts, ganyan. Pero yun yung masasabi niyang pinaka-minahal niya talaga. Pero bakit nag-break pa rin sila? Hindi pa, nag-end pa din. So may mga, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, may iba't iba talaga yung mukha ng pagiging the one eh. Oo. Hindi siya laging kung sino yung pinaka nag-stay, pero malay mo kung sino yung dumating after nung... So, Kanina ka talaga nag-learn. Kanino ka lang? Nag-learn na parang nag-learn. nag-grow, ayun. So, yun lang yung take ko. Take ko ulit yun, ha? Ayun.
Hindi ko invalidate si Vincent. Huwag mo akong Hindi, Vincent. Gusto naming i-elaborate mo pa yung yung part na yun. Oo. Bakit? Like magbigay ka ng specific example ba? Meron ka pang example na naiisip na kaya hindi necessarily, hindi ka naniniwala sa dawan? Ano pa yung ibang situations na nangyari sa buhay mo na nakapagpaisip sa'yo na, hindi ako naniniwala sa dawan? Or yun lang, yung previous relationship? Yun lang yung talagang naging basis ko. Since tulad nga ng sinabi mo, parang, paano ba? Tingin ko lang sa sarili ko, parang siya kasi yung binigay ko lahat. Gets, Ganon. So, yung belief ko na siya yung the one, malakas talaga that time. That Pero time. nung nag-break na, Wala. nawala. I see. Minsan, kala mo lang siya yung the one, pero pag naka-move on ka, marirealize mo na hindi pala. Parang pag sinabi natin the one, parang sinasabi na rin natin na siya yung tamang tao. Ganon. Oo. Meron kasi akong mga Belief. tropa. May mga tropa ako na parang pinapaniwala nila sa sarili nila na yung naka-break up nila, although short term lang, the one. Ganon. Okay. Nagigets ko na lalo ang sinasabi ni Vincent. Gets ko. Ayan. So pag nilay-nilayan natin ang sinabi ni Vincent. Habang pinag-nilayan natin, punta naman muna tayo saglit kay Cha. Ano bang take mo dyan sa dawan na yan? Pressure ako kasi ako na yung... Kailangan mo lang magpanggap na nagkaroon ka ng jowa. Katulad ko. Ang dami-dami ko sinasabi, pero wala pa rin naman Kasi parang nakikita ko sa foreign chika ko is parang parang matutulong lang ako. Hindi, ngayon ikaw na magtuturo. Huwag kang umano dyan. Napipressure ako sa mga sentiment ng lahat. Pero, for me, ano bang mistake ko sa dawan? Asama na wala. Siguro, i-claim ko pa rin na may believe ako doon. Kasi parang, kasi from what I can see, yung relationship is still waiting game pa rin siya naman. Tama. Tapos parang, syempre parang, ang kiniklaim ko lang yung parang yung mga nakikita ko lang sa parents ko or dun sa, pagpapasiyan ko lang yung mga nakikita ko from other. So parang, yung the one is parang something na pinapaniwalaan ko. Pero ako kasi yung type of person parang ayoko agad sabihin na parang, uy, ito yung bet ko baka siya na nga. Kasi minsan, nagawa ko yun dati sa uod na. Parang, I don't want na sabihin na hindi porket nakausap mo na ganyan. Sa Okay, gets. Oo. Kasi napuput mo yung pressure sa kanya na kailangan mag-perform siya in a certain way kasi the one na siya eh. So, kailangan gawin mo na gawin. Parang hindi porket nagbalik kayo yung single, siya na agad. Ang linaw, no? Siya agad. Kasi parang, alam mo, ayun nga, sinabi niya kaya parang, nabibuild na lang sa isip niyo na siya na to, so kailangan mag-work to fully. Kailangan ganito na yung mangyari. Kailangan, the one to so kailangan to the point na kaya lahat na doon. Kaya yung papapasarap. Inuunahan mo na agad, oo. Yung parang, yes, parang idea siya, pero hindi ko siya fully na. Yes. Gets na natin. I-input sa'yo. So, as someone na BSP, Kasi yun, para lang magkaroon ng idea si Cha kung ano ba ang relationship, bigyan nyo na ng jowa to. Meron kaming dinala sa'yo dito. Paso? Hindi, ayun o, gets ko si Cha. Mahirap magsalita rin sa bagay na hindi mo pa nga rin fully na. yes. So, ayun. Sorry. That's nice, Cha. At least honest ka sa experience. Kasi naman yung nagpapanggap ako, di ba? Oo. True. I mean, mapagbangkap ka talaga all your life, pero huwag dito siya, kasi chika ko dito. Tama. Ayan! Going back pa din, di mo pa rin, yung sinabi ni Nor na anong advice mo para sa sila. Oo nga pala. Anong advice mo na sa amin? Binayo yung yung no. Kasi kailangan din namin ng comfort eh. Anong advice mo sa amin? Ako, hindi naman syempre, like, hindi naman kami super tagal pa ni Kim. Like, mag 1 year pa lang kami. And sa experience ko, kung bakit ko sa tinanong, kasi ako personally, I disagree with the one. Oh. Ay? Hindi kasi,
parang it gives you the false para sa akin again I'm speaking para sa sarili ko. Yeah. Yung the one para sa akin, it gives you the false mindset na kapag may dumating na tao tapos may minor setbacks lang, you'll think na ay hindi siya yung the one for me. So my take on that is parang yung the one, like what if gawin natin yung sa sarili natin? Katulad na habang mga singles pa tayo or ganto ganyan, parang tayo yung maging the one para hindi naman sa mahanap, pero like yun nga, like the one, hindi yung parang maghanap lang tayo na sana kaya yung the one ko, ay ito na ba yung the one ko, ganto ganyan. Let us be the one para dun sa if ever na may dumating, mabigay natin yung best natin. Ito yung isa sa mga parang mindset na nakuha ko kay Bob Marley. Ang sabi niya kasi na parang, hindi quote and quote, nakalimutan ko na kasi, pero parang ito yung sabi niya, yung parang, if someone came to your life, give them your best. So like, lahat ibigay mo ganto ganyan. And if it doesn't work out, it's okay. Meron pa namang darating. And again, kapag may dumating, na kami, naiiyak na kami dito sa part na to. and kapag may dumating, give them your best ulit. Kasi like, yung journey ng life, parang ang pangit naman if hindi mo parang hindi mo ibibigay yung best dun sa taong may darating. Yung parang nandyan lang siya tapos parang dahil parang nandun lang kayo sa moment na in-hit kayo dun sa mga feelings niyo. Tapos parang nagka-minor setbacks, hindi mo na ibibigay yung best mo. So, ayun lang. Yung advice ko is, habang wala pa namang dumarating, give give time for yourself. And, ayun, isa pa, last na to para sa akin. Like, hindi naman laging the one is yung magiging, like, lover mo. Pwedeng, kunyari, for example, yung mother ko, pwedeng ako yung the one niya na makakasama niya ng the lifetime. Parang Wala kang sa lawan. hindi. Ayun na, relate na to ha. So siya na ang kumakalaban kayo. Tingnan nyo, tahimik lang ako dito, pero siya kumakalaban siya doon. Parang gano'n, yung parang makakasama lang. Parang yes. Kumbaga parang sinasabi mo ba na yung concept ng dawan is hindi lagi sa partner mo. Kumbaga sa ibang tao din siya pwede maging dawan. Kung sino ba yung tao na mas pinaparamdam sa'yo na mahal ka. Oo, ganun. Katulad nga na sabi ni Kuya Nor, yung the one comes with different faces. Tama ba kayo? Oo. At saka hindi, yun nga, katulad din ng sinabi ko kay Jack, pag kasi nagtatakda ka ng dawan mo, doon mo binibigay lahat. Hindi binibigay lahat eh. Doon mo inaasa lahat ng mga kakulangan sa'yo. So minsan nagkakaroon ng strain sa relationship kasi ito dawan ko. So kailangan ito yung i-perform niya sa akin. Kailangan maging ganito siya sa buhay ko. Kailangan ito. Ang daming expectation. Which is, hindi naman para sa isang tao lang yung ganong expectation sa buhay. So kaya ka nga may family, may friends ka. Alam mo yon, multifaceted ang pagiging isang tao, hindi lang sa romantic partner inaasa. So, I resonate with Iko when he said na, ayun nga, pwedeng, alam mo yon, the one comes with many forms and faces and people. The one. The one. And the three na lang para kasi, ba't kasi the one, the three, and the five? Marami. The 5 and the 7. Joke yun, hindi yun sineseryoso. Kumbaga, sige. Paano kasi pag panaliwanag yung joke pero na-gets ko? Oo. Ayan. Gusto rin natin tanungin si Vinson kasi di ba galing siya sa previous relationship niya. Tapos ngayon, medyo ano lang siya. Technically single, ganyan. So ano yung ma-advise mo as someone yun nga na merong kagagaling lang sa isang previous relationship? Sa akin kasi, personally, pagdating sa relationship, hindi ako nagmamadali. Like, anong tawag dito? Sabihin natin yung situation ko ngayon. Parang dumating na lang kasi siya. Hindi ko siya ine-expect. Parang nagustuhan ko na yung tao. Ganon. Never kong hinanap, pero dumating. So, siguro ang ma-advise ko is
hindi siya in the one, again. Pero, may lalapit sa'yo na kailangan mo na lang din lapitan. Kasi, lumapit sa'yo, pero hindi yan lalapit ulit sa'yo. Kumbaga, kung gumalaw siya, gumalaw ka din. Ganun. You have to Ayun. try, oo. Yeah. Try pa rin. Diba? Minsan yun. Oh, yeah. You'll never know until you try. Ayan na siya, go out of the market. Since I'm on the market na, since I reached my peak. Yeah. Ayan, lastly, kasi ito rin, may isa rin kakagaling lang sa isang relationship. Pero hindi natin uukultilin kung ano yung naging past history niya. Pero meron siyang experience sa breakup and ngayon medyo technically single din yun siya. So technically single. Ano ang ma-advise mo sa aming dalawa na hindi pa nagkakajowa? Sa buong buhay na. Ano ka niya, Maya? Tumayo. Tumayo. Ayun. Ano ba? Ang advice ko sa mga singles in general, parang dapat self-care ba din? Kasi kapag wala kang pake sa sarili mo, parang, hindi, kahit sabihin natin, you're giving your all, diba? Parang, may times, diba, when you're giving your all, hindi mo na nakikita yung sarili mo. Kailangan, meron ka parang self-care para alam mo kung paano mo talaga mag-give yung i-give mo. Kasi parang ang hirap naman kasi na kapag mahal mo siya, pero yung sarili mo. Self-respect ba? Oo. Kailangan mo matutunan muna na mahalin yung sarili mo bago ka mag. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo talaga alam. Next episode, pag-uusapan natin yan. Dapat kasi ina-apply mo muna sa sarili mo talaga bago mo iparamdam sa iba. Kasi parang somehow, meron ka ng concept kung paano dapat gawin para sa kanya. Oo. Reflection, as single lady. Sige. Kasi nasasabi ko na one time sa kapatid ko na parang, di ba sort of, wala pa akong jowa, whatever. So, siguro for me, may mga time talaga na parang, pag ayaw talaga ng puso mong magkaroon, ayaw talaga niya. Parang, may mga iba kasi sinasabi, bakit wala pa akong jowa, ganyan. So, ang sinabi kayo sa akin, kung alam sa sarili mong ayaw mo pa, ayaw ko wala talaga. Mararamdaman mo. So, nararamdaman ko sa sarili ko na parang maybe I'm not ready for it or maybe talaga ayaw ko pa kasi I'm looking for something greater for myself. I'm making something na parang ikaka-benefit ko and ikaka-benefit ng family ko, which is being, which is, makapag-provide ng self-help. And that is why siguro hindi ko pa naiisipan na mag-open for. May mga ganun nga na wala talaga eh. Hindi sila single dahil pero wala pa sa nila yon sa vision nila na magkaroon. So parang, Ako, vision ko na yan, magkaroon ng jowa. Malay mo Hindi. Pero ang tawag doon, reflection sa sarili ko. oo, hindi. I mean, nagre-reflect na rin ako na, may mga tao nga ganun, pero may mga tao rin talagang gusto na, tapos hindi pa binibigay sa kanila. So parang it's a time to reflect. Ano ba yung kailangan mo rin muna talagang, alam mo yun, while waiting, ano yung pwede mong i-cultivate sa sarili mo na, alam mo yun, yung hindi skill parang character ba? Kunyari, hindi ka pa mabait, i-work out mo muna maging mabait bago ka pumasok sa So siguro may mga pwede ka pang i-work while waiting. Kunyari ako, pwede ko pang i-work na maging, paano ba? Feeling ko kasi isa sa mga magiging conflict sa relationship namin kapag masyado akong scattered. Kasi ako hindi ko alam kung anong meron sa utak ko, pero very scattered ako minsan. And then feeling ko magiging strange siya minsan sa relationship if ever pumasok ako doon. So, while waiting, di ba, malay mo, pwede ko pa yung i-cultivate now that I have the time to cultivate it by myself. Na maging, alam mo yun, organized, na alam ko yung priorities ko sa buhay, ganyan, na kaya kong, alam mo yun, maging responsable kung paano ko gawin yung mga gusto kong gawin, yung mga ganun ba. So, after that, para kapag ready na, di na yung problema sa relasyon namin. Ayun, yun lang naman yung ko. So, I really resonate with this too. Nung sinabi nila na, yun nga, work something for yourself muna. Self-care, self-respect, ganyan. While waiting. Dapat parang minsan kaya nasasasal talaga yung mga single and yung ibang tao, yung mga nasa in a relationship kasi nag-e-expect sila na
Huwag kang mag-expect na mag-expect. Kasi ikaw masasaktan eh. Hindi, pero ano yan? Nasabi siya sa akin recently lang na parang mahirap kasi yung nag-expect. Parang ikaw lang din yung masasaktan. Ikaw lang sa sarili mo din yung masasaktan. Dapat go with the flow lang. Dapat parang katulad na nasabi nito, diba? Kung umalis, sila lang naman. Kaya huwag kang mag-expect na mag-expect. Yeah. So, ayan. Have standards lang. Ayan! Thank you, Cha and Vinson. Palakpakan natin sila. Yay! I enjoyed the conversation. Yes. Nakaka-overwhelm. I feel honored na mapabilang sa isang Yeah. Thank you, Cha. Thank Usin you, din po Vinson. dito. Ayan, so meron ba kayong mga gustong batiin, i-plug na mga ginagawa ninyo, or shout out, ganyan? Vinson. Yeah, Vinson. Wala naman ako gustong batiin. Hay na lang dun sa Ay, sa binigyan ko ng rose. Minsan, sa binigyan ko ng flower ng 14. Yeah. Ayun. Then gusto ko lang i-promote yung Red Cross Youth Council namin, open for membership pa rin po. And kakabuhay lang po ng organization ulit na to, kaya sumali na kayo. Sali na sa Red Cross. For humanitarian projects, mga compassionate warriors dyan, sumali na kayo kasi mag-benefit sila and kayo as well. Yeah. So, ako naman, shout out ko, hi mommy, hi family, hi friends. May mauuyan pa po ba si Cha sa inyo? Ayan, yun lang yung gusto mong batiin. Sino yung gusto mong i-plug maliban dun sa Red Cross nyo ni Ayan, of course, isa ko pang other pinagkakabalahan sa UP Caloocan College of Art Science Student Council. If ever may mga concerns kayo, suggestions, please don't forget na itap kami, itap ang councils, wherever if you feel... Paninta. Ganun mo. Yeah. So, meron kaming Castbox na platform siya wherein you can, wherein pwede mo ilagay doon yung mga problems na nakikita niyo within the facility, within the campus. Ayun. So, Yan. Dahil ni-raise up ni Cha yun sa pagiging student council. Again, same din po dito sa engineering student council. Sa mga engineering warriors din po natin, if ever man po may nakikita kayong mga concerns na gusto nyong erase, pwede nyo rin po kaming itap, and meron kaming G-form na pwede nyo i-scan. Located siya sa may pagitan ng 3rd floor and 2nd floor. So pwede nyo siyang i-scan and pwede nyo doon i-raise yung mga concern nyo. And also, pwede rin naman kayo mag-personal message sa amin. And i-raise namin kayo na anonymously. Ayun. So, ayun po. Thank you. Ayan. Ikaw naman. Ano gusto ko bang batiin at ito? hi! Hi! Hi, student activist. Hi, yung aktivista dyan. Hindi, charis lang. Ang tawag dito, gusto ko lang batiin yung mga, siguro, yung mga naging kagrupo ko sa film production namin nung nakaraang week. That was fun, and I am still, ang tawag doon, parang hindi pa rin ako makamove on sa naging production kasi it was really ang tawag doon, really insightful eh. Tawag doon, parang very talaga siya, teachable moment for me. Ang dami ko natutunan kahit isang week lang yun, tas school project lang siya na for short film lang. Pero it was really, ganun. Ganun talaga yung experience. So ayun, hello guys, yung mga papansin kong friends din. Kilala nila yan kung sino sila. Mga papansin kong friends. Gusto ko lang din i-plug yung upcoming Cinema Dirigma. Ayan, so mag-a-announce kami ng details about sa competition na isasagawa namin. And then magkakaroon din siya ng, hindi naman prestigious, pero very exciting awards night para sa mga sumali nating UE Warriors, if ever. So kapag gusto niyo sumali, interested kayo, antayin niyo lang yung announcement namin sa Silangan Film Circle official page sa Facebook. Thank you! Ayan. Tapos, ako naman gano'n. Wala naman gano'n. Ako, yung YFA pala, yung bagong organization na tinayo namin is yung Youth for Animals. Ayan, sumali kayo, lalo lang na kumilig kayo sa animals, gano'n. Tapos kung gusto nyo din tumulong sa amin na magpakain ng stress, ayun, tsaka hi. Hi, Lisa
hindi pa bata. Ayan, ako naman. Yun naman Ayun. ipapad mo dyan. Ay, wait lang yung mic. Medyo nanihira na po ng equipment. Ay, sorry. Sorry po. Ayan, gusto kong batiin family ko, Ma, Iggy, and my girlfriend, Kim. And also yung mga kasama pala natin dito ngayon, shooting with us, Ives sa camera, Shad, and also Raymond, the president ng LAMS. And gusto kong batiin yung actions, again, stream our other episodes and may subaybay sa ating mga other posted events and stream my song nasa YouTube. Yun! Ay, well, meron. Oh, sabi mo yung title. 80 under, ay lagay ko na sa comment section. 80. Short for alas tres. Yeah, yan lang. 83. 80. 80. Alas 3. Yeah. And guys, kung nagustuhan nyo ang ating podcast for today, please do support us by following us on our official UE Actions Facebook and YouTube accounts. That's at UE Actions. Again, that's at UE Actions. Lulusak pa rin. Ayan. Sa mga brands na gusto mo makipag-partner with us, feel free to email us at our official Gmail Malagay account. na lang dito sa mga Ayan. Gaganon yun sa mata ko. That's ueactions1@gmail.com. Lalabas dito yan sa mga. Ayan. Thank you, online warriors, for tuning with us today. And again, this is your Pinakakuwela, be. Alalahanin yung stila. Again, this is your pinakakuwelang ulit. And your Pinaka, no. pinakabaklang Cupid more. And I'm your Cupid next door, Iko. And see you sa next episode. And bye-bye! Bye! Thank you guys. Happy Vincent, thank you, Cha.